Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. First Thessalonians chapter 5, verses 5 hanggang 9. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y nasa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Usapang end times po tayo ngayon. Pag-aralan po natin yung palatandaan ng huling panahon. So marami nagtatanong, ano ba yung mga palatandaang makikita natin sa huling panahon sa malapit ng pagparito ng Panginoong Hesus? Unang-una po dyan ay makakakita po tayo ng mga palatandaan sa tinatawag na world events. Ano yung mangyayari sa mundo. At dito po makikita po natin sa Lucas chapter 21 verses 9 hanggang verses 11. Sabi rito, huwag kayong matatakot kung makakabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. So ito po yung makikita nating mga signs na mangyayari sa mundo. Unang-una po dyan, magkakaroon po ng mga digmaan. So matagal na pong nangyayari ito. At ngayon po sa panahon natin ngayon, na-highlight na naman po. Kasi po ay yung ginawa po ng Russia sa Ukraine. At sabi nga nila may mga possibility na mga susunod pang digmaan. Pero yan po ay panalangin natin wag munang matuloy. Kasi sabi naman ng Biblia, malinaw po na mangyayari po yung mga bagay na yan, pero hindi pa po yan ang wakas. Mangyayari po muna yan bago po dumating po yung wakas. So makakita rin po tayo ng mga paglindol. Ito, madalas na po nating nakikita ito at naririnig sa iba't ibang bansa. Tayo mismo sa bayan Pilipinas, apektado rito. At recently nga lamang po, ito na naman po Taal Volcano. So kasama po yan doon sa mga palatandaan na makikita natin mangyayari sa mundo pong ito. Yung tinatawag na tagutom, nangyayari po yan sa maraming bansa, hindi lamang po sa ating bayan. At yung salot, katulad po nitong COVID-19 na for 3 years ay binabaka po natin itong pandemic na ito. At marami pa kakaibang bagay at kakilakilabot na palatandaan buhat sa langit. So ito po yung mga obvious na signs na makikita po natin na sa huling panahon at nangyayari na po yan, matagal na po may mga digmaan, matagal na rin po may mga paglindol, mga salot na nararanasan ng buong mundo at tagutom. So obvious na po yan na nakikita natin na malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Pero gusto ko po makita ninyo, hindi lamang po yung titignan natin yung mga physical signs na nangyayari po sa world events, kundi yung pagbabago ng tao. At dito naman po may binabanggit sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Ito po hindi nyo po ito napapansin pero palatandaan din po ito. Sabi rito, dapat mong malaman na sa huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, pagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So dito naman sinasabi ni St. Paul, magbabago ang human behavior, Makikita po natin at itong mga signs na ito nakikita natin ngayon sa maraming tao. In
fact, baka nga itong mga palatandaan na ito, nandiyan lang sa inyong mga tahanan, makikita ninyo yung pagbabago ng puso ng tao. No? Kung isa-summarize po natin yan, they will be lovers of themselves. No? Magiging makasarili sa halip na mapagmahal sa kanilang kapwa. They will be lovers of wickedness. Mas gugustuhin nila yung mali at hindi po yung mabuti. And they will be lovers of pleasures instead of lovers of God. Ganun na pala mangyayari sa huling araw. Ano po? Bakit kaya nangyayari ang pastor? Siguro yun ang tanong ng marami sa atin. Kasi nahahawa po tayo sa mga nakikita po natin, lalo na po available na po ang lahat ngayon sa social media, sa mga panoorin, sa mga babasahin, at kung ano-ano pa. Kaya ang wickedness talaga, lalagana po yan sa huling araw. Kasi makikita natin yung ginagawa ng ibang tao. At nakakalungkot yan, pwede ang maapektuhan yan. Ikaw, yung pamilya mo, yung mga anak mo. Kaya dapat bantayan po natin itong mga palatandang ito. Nakikita natin ang magaganap na pagbabago sa ugali ng tao sa huling araw. Panghuli po ito, bantayan naman natin ito mga believers. Ano po? At dito po sa sinasabi sa 1 Thessalonians, balik po tayo, chapter 5, ano po? Sa verse 8, sabi rito, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. So mapapansin niyo po, no, pinasusuot po tayo ni St. Paul. No? Figurative lang po ito na kumbaga sandata natin sa huling araw. Dapat taglay na taglay natin sa ating mga buhay yung faith, love, and hope. Hindi niyo po ba napapansin yung tatlong mahalagang virtues na yan? Kasi unang-una po, yung faith po, magkakaroon talaga ng crisis of faith sa huling araw. Sabi po sa Luke chapter 18 verse 8, when the Son of Man comes, will He find faith? Sa huling araw po, maraming tao hindi na mananampalataya. Manananga na sa sarili ng galing, talino, husay, sa siyensya, sa teknolohiya, at bihira na po yung mananalig sa Diyos. No? Kasi kaya nang gawin halos lahat ng tao eh. Kaya magkakaroon po ng shortage of faith sa huling araw. Kaya mga believers, dapat bantayan po natin ito. Dapat manatili tayo nananalig sa salita ng Diyos at namumuhay ng may pananampalataya. Pangalawa po, magkakaroon din ng shortage of love. Yan po sinasabi sa Matthew chapter 24, verse 12. Sabi diyan, because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Maraming manlalamig. Katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, maraming mahahawa ng kasamaan dahil nga po available na ngayon through different platforms katulad ng social media, no, sa showbiz at kung ano-ano pang babasahin na nakikita natin ngayon, ay maraming mahahawa ng kasamaan. At ang sabi, because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Mawawala yung pag-ibig sa Diyos, mawawala yung pag-ibig sa kapwa. Kaya magkakaroon ng shortage sa pag-ibig sa huling araw. Panghuli, ito, magkakaroon ng shortage of hope. Kasi mangyayari yung mga crisis na yan eh. No, katulad ngayon, dadaan daw po tayo sa malaking financial crisis dahil nga po sa pagtaas ng langis. So maraming posibleng mawalan trabaho, mahirapan sa buhay, no, magutom. Kaya maraming mawawalan ng pag-asa. Pero ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly, no po, to the hope we profess, for He who promised is faithful. Kailangan wag daw po tayong mawawalan ng pag-asa sa buhay na ito. Tayo po'y tinawag ng Diyos upang panghawakan natin yung pag-asang ibinigay niya sa atin. Kaya bandihan natin yan mga believers. Magkakaroon ng shortage sa faith, hope, and love. Kaya dapat tayo po'y suot natin ito palagi sa ating mga buhay. Ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.